Magandang araw. Ako po si Mark Lester Dirag at ito po ang aking daily devotion. Ano ang kahalagahan ng pagiging tao ni Kristo? Na dinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa 1 John chapter 4 verse 2 to 3. At sabi po ay, "Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is the spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now it already is it in the world." Um, ang isa sa mga maling turo na lumaganap noon ay ang Docetism. Isang heresy na nagsasabing si Jesus ay nagpakita lamang na parang tao pero hindi talaga naging tunay na tao. Sinabi nilang siya ay purely divine at hindi nagdusa sa laman. Ngunit ayon sa Biblia ay ito ay isang panlilinlang sapagkat malinaw na ipinahayag na si Kristo ay dumating in the flesh or nagkatawang tao, tunay na Diyos at tunay na tao. Ang first teaching is, Jesus is truly God and truly man. Napakalaga na si Jesus ay parehong Diyos at tao. Kung siya ay Diyos lamang at hindi naging tao, hindi siya maaaring maging sakripisyong sapat para sa ating mga kasalanan. Ngunit dahil siya ay nagkatawang tao, siya ay nagdusa, namatay at muling nabuhay upang tayo'y maligtas. Kung hindi naging tao si Kristo, walang tunay na pagbabayad para sa ating mga kasalanan. Ang second teaching is, Jesus' divinity and humanity secure our salvation. Dahil si Kristo ay parehong Diyos at tao, siya ang tanging nakapagligtas sa atin. Sabi nga sa Hebrews chapter 2 verse 17, "Whereof in all things it behoved him to be made like him unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining of God, to make reconciliation for the sins of the people." Nakikita natin dito na si Jesus ay ginawang katulad natin upang siya ay maging tapat na tagapamagitan sa Diyos. Ang last teaching is, Jesus empathizes with and cares for His followers. Ang kagandahan ng pagiging tao ni Kristo ay naunawaan niya ating paghihirap. Hindi siya isang Diyos na malayo sa ating mga pinagdadaanan. Naranasan niya ang gutom, uhaw, pagod, sakit, at kahit ang lungkot. Kaya naman, kapag tayo ay nahihirapan, hindi lang siya basta nakatingin, naiintindihan niya tayo. Yun lamang po.